Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Sige po, pwede niyo po bang kumustahin ng ilang segundo lang po yung mga katabi ninyo kung ano mo po yung isang bagay lang po na pinagpapasalamat nila ngayong week. Sige po. Amen! Isang bagay lang po yan at kahit ngayong linggo lang po, ang dami na nating pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po. At ngayong araw po, isa po sa dapat nating ipagpasalamat dahil po isa pong privilege na samba po tayo ng sama-sama. Kaya ngayong umaga po, kayo po tayong lahat at sama-sama po nating purihin ang nag-iisang Diyos natin. Hallelujah! Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay buot mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Amen! Itinataas namin ang pangalan mo ngayong umaga, Panginoon. Hallelujah! Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Amen! Hallelujah! 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 Sama-sama! Sama-sama, nagpupuri. Amen! Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Minsan po, sama-sama nating awitan ng Diyos. Hallelujah! Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Amen! Hallelujah! 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 Hallelujah. Papupurihan ka! Papupuri. Amen! Yes, Lord! Papupurihan ka. Papupurihan ka! Aawitan ka! Aawitan ka! Aawitan ka! Aawitan ka! Sasayaw-sayo! Sasayaw-sayo! Come on, church! Sasayaw-sayo! Yes, Lord! Sasayaw-sayo!
ko, kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Amen! Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Amen! Hallelujah! Patuloy po nating sama-samang sambahin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap, ang hinahanap-hanap. Amen! Jesus, ikaw ang hanap, ang hinahanap-hanap. Ikaw ang hinahanap, Sa buhay ko, ang hinahanap-hanap. sa buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap, sa buhay ko, ang hinahanap-hanap. sa buhay ko. Woo! Hallelujah! Tunay ngang ikaw ang hinahanap namin sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen! Hallelujah! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen! Hallelujah! Ikaw lang, Lord, sapat na! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaki. Amen! Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Amen! Awitin natin ito sa Panginoon! Sumpa sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay. Kayo lamang, church, sing! Ang hinahanap Amen! tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko. Amen! Ikaw ang hinahanap ko. Ang ikaw lang, Jesus! Jesus, ikaw ang hanap ko. Amen! Hallelujah! Sige po, purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang hanap-hanap namin. Hallelujah! Ikaw ang aming kasapatan, Panginoon! Ikaw ang aming pupurihin. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin ang simbahang ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah! Oh, dinadakila namin, pinupuri namin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah!
ang simbahang ito ay walang ibang yuyukuran kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Sambahin ka, sambahin ang iyong pangalan. Hallelujah. Mula umaga hanggang gabi, araw-araw, sasambahin namin ang pangalan mo, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Amen, amen. Hari ng buhay ko, Amen, yes Lord. hari ng lahat. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Tanging ikaw lamang, O Lord. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay uyukod sa'yo at sasamba. Aawit ng papuri, itataas kita, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Minsan pa po, sinasamba kita. Sinasamba kita, Yes, Lord. wala nang tulad mo. Sige, church, sabihin niyo to sa Panginoon. Langit at lupa Amen. sasamba Yes, Lord. sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay uyukod sa'yo at sasamba. Aawit ng papuri,
sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang itatanghal sa aming buhay, Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Purihin, purihin, purihin ang nag-iisang Diyos. Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin. Nag-iisa kang Diyos na dapat purihin. Ikaw ay mabuti. Ang pag-ibig mo ay wagas. Pag-ibig mo ay wagas. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Hindi ka nagkukulang sa aming buhay, sa simbahang ito. Hallelujah! Ikaw ay tapat simula noon hanggang ngayon. Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin. Sige, church, gamitin natin ang ating bibig, ang ating katawan. Purihin siya. Oh, hallelujah! Yes, Lord! Oh, yes. Purihin, purihin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tapat ka, mabuti. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede po bang sa susunod na mga 30 seconds po, pwede po bang makipag-usap po kayo sa ating Panginoon? Just be personal po dito sa time po natin sa Kanya. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Sabihin po natin kung gaano po siya kadakila ngayon sa buhay po natin. This time po, pwede po kayong magpakatotoo sa Panginoon. Kung meron po kayong nararamdaman, sabihin niyo po sa Panginoon. Kung meron po kayong kailangan, sabihin niyo po sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa inyong banal na presensya po ngayong araw. Thank you, Lord. Lord, thank you for this assurance po, Panginoon, right now, na pwede po kaming maging sure, Lord God, that narinig niyo po yung panalangin po namin, Panginoon. Lord, you know po, Panginoon, if yung mga times, oh Lord God, na kahit yung sa paghinga namin, alam niyo po, Panginoon, na meron po kami pinagdaraanan. Lord, maraming salamat dahil sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus, naiintindihan niyo po lahat po ng pinagdaraanan po namin, O Lord God. Hallelujah. And right now, Lord, thank you. Dahil kapag lumapit kami sa inyo, Panginoon, you don't judge us. You don't condemn us, O Lord God. But Lord, we can be true po, Panginoon, sa nararamdaman po namin sa inyo. And thank you, Lord, because ang response niyo po sa amin 2,000 years ago, O Lord God, ay ibigay po ang aming Panginoong Jesus to show us, O Lord God, na mahal niyo po kami po, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, today.
We pray, O Lord God, that as we continue po, Panginoon, this service, Lord, we pray, patuloy po namin na maranasan ang inyong pagmamahal, Panginoon. Patuloy po naming malanasan ang iyong presensya. Patuloy din po naming maranasan, O Diyos, na wala na po talaga kaming hahanapin, hindi kami makukontento, kundi sa iyo lamang po, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil minsan nakakalimutan po namin yon. Minsan po, Panginoon, feeling namin, iniisip namin, nahahanap namin sa iba. But Lord, maraming salamat dahil pag kami, Lord, ay inyong kinausap, we will realize, O Lord God, na hindi po talaga. And when we come back to you, O Lord God, your arms are wide open po, Panginoon, to accept us again. Lord, thank you because we don't deserve that kind of love, but still, O Lord God, ibinigay niyo po sa amin ito, Panginoon, na hindi po namin hinihingi, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. And Lord, right now we are praying for those people na meron pong sakit ngayong araw. Lord, maraming salamat dahil hindi po namin kailangan i-earn yung kagalingan, O Diyos. Hindi po namin kailangan, Lord, pagtrabahuan, Panginoon, yung kagalingan sa mga sakit namin. But Lord, we receive it by faith, Lord. By grace alone po, Panginoon, right now, Lord. And we know po, Lord, na you delight in it po, Lord, when we receive it, not by trying, Lord, but by believing in your goodness, O Lord God. And Lord, right now, we speak po, Panginoon, sa mga sakit. Kung may tumor man yan, Lord. Lord, kung sipon man yan po, Panginoon. Lord, yung sakit sa ulo po, Panginoon. Lord, yung sakit sa liver, Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we speak to these conditions, O Lord God, in Jesus' name. And we speak po, Panginoon, that it will be dissolved po, Lord God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And also, Lord, we are praying, Lord, we rebuke any kind na works ng enemy, O Lord God, na ginagawa po sa katawan po namin, Panginoon, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And Lord, thank you. We receive it po, Panginoon. We receive that complete healing, O Lord God. Even though nararamdaman pa po namin ito, we receive it right now, Lord. Because you said it in your word, Lord, whatever we ask for in prayer, we believe. Even though nararamdaman pa namin, Panginoon, we believe, Lord, that we are already healed, O Lord God. And even though po, Panginoon, kahit din po, Panginoon, sa time, Lord, ng lack po namin, maraming salamat, O Diyos, dahil, Lord, alam po namin right now, meron pa pong challenges sa financial needs po, Panginoon, ng church at ng mga taong nandito, O Lord God. But Lord, hindi po kami titingin sa kung ano yung laman ng wallet namin. Hindi po kami titingin, Panginoon, sa kung anong laman ng bangko namin. But Lord, titingin po kami sa inyo dahil kayo po ang great provider, O Lord God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Hindi pa namin nakikita, Lord, but we receive it, Lord, by faith. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, as we continue on this service, Lord, please prepare everyone, Lord, na tatayo po dito, every part po, Panginoon, anoint them with your Holy Spirit, O Lord God, at lalong-lalo na po yung mensahe po na maririnig po namin. Lord, maraming salamat because we believe, O Lord God, even though po, Panginoon, matatapos itong prayer na to during this service, O Lord, throughout the service, Lord, you will move po, Panginoon, sa buhay po namin in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Habang po kayo'y po, pwede po bang maghanap ng 3 tao at mag-speak po tayo, mag-declare po tayo ng blessing sa kanila. Amen. At haba po kayo, sa mga bagong dating po, meron pa pong mga upuan dito sa bandang harap. Praise God. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po ulit natin ang Panginoon? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that
follows Christ and makes followers of Christ. Amen. So, that is why right now po, we would like to grab this opportunity. Kung first time nyo po ito na makasama dito po sa physical service po natin, kung meron po tayong mga bisita, pwede po bang ma-acknowledge lang po namin kayo saglit? Pakitaas lang po yung kamay ninyo. Dito po sa left side ko, meron po ba tayong first timers? Okay, first timers dito sa left side. Okay, dito po sa gitna, meron po ba tayong first timers? Praise the Lord. Dito po sa gilid, first timers. Okay, again po, first timers. Okay, sa lahat po ng mga nanonood sa ating live stream, kung ito po ay first time ninyo na makapanood po nitong video na ito, pakitype lang po dyan, I am new here, at sa lahat po ng mga regular attendees po natin, pakitype lang po dyan yung pangalan ninyo at saka yung buong pangalan po ninyo. Amen. Pwede po bang sa lahat ng mga nandito po sa church, pakitingnan yung mga katabi ninyo? Okay, nagsasawa na daw. Okay, pakitingnan lang po ulit yung katabi ninyo. Saglit. At, amen, pakisabi po, praise the Lord, hindi tayo magkamuka. Amen. Praise the Lord. Ayan. Bakit po? Bakit? We are unique po sa harap ng Panginoon at alam nyo po, unique na unique yung pagmamahal po sa atin ng Panginoon. Amen? Pero pantay na pantay lang. Pantay-pantay po tayo lahat sa harap niya. Amen. Darako po tayo sa ating mga announcements. Every 9:30 to 10:30 a.m. po, meron po tayong UFW and UFM tea time and kapihan. So ito po, sa lahat ng UFW at UFM, let's grab this opportunity po. Kung po pwede, makapag-invite po kayo ng ibang mga tao po. Okay? At saka, kung po pwede nyo pong gamitin ito para po sa inyong mga care circle time. Amen. And also, this coming Wednesday. Amen. This coming Wednesday po, meron po tayong Faith Night. Sino po dito yung nabibless every Faith Night and OPC? Amen. We pray po na as we continue po dito sa mga next topics po natin. Alam niyo po bang May na po sa Wednesday? May 1 na po sa Wednesday. At ito po, Labor Day po sa Wednesday, so wala pong pasok. So, we would like to invite everyone 6:30 p.m. po para po makapag-pray po tayo at makinig po again ng salita ng Diyos. And believe me po, maniwala po kayo kapag narikinig nyo po, napapakinggan nyo po yung mga testimonies po ng mga, ng mga uma-attend po dito. Alam nyo po, may encourage po kayo na mag-testimony. Okay? Hindi po dahil, hindi po dahil gusto nyo lang mag-testimony kasi palaging nagtitestimony si sister, hindi po. Gusto may encourage po kayo mag-testimony kasi gusto nyo rin pong makita kung gaano po ka-glorious ang Panginoon sa buhay po ninyo. Amen? Kaya nga po, pakisabi po sa inyong katabi, merong Faith Night sa Wednesday. Amen. And also sa lahat ng mga kabataan. Ayan. Okay, medyo madaming kabataan natin ngayon. Sa April 28, okay, April 28, meron tayong Salt and Light. Mamaya na po ito, after po ng second service, so 12:30. So sa lahat po ng mga parents po natin, kung meron po kayong mga kabataan, age 13 pataas, hanggang college, papuntahin nyo po dito mamaya at mga kabataan po ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen. And sa lahat din po ng mga kabataan, kung meron po kayong mga kaibigan, papuntahin nyo dito mamaya. Okay? And also, this coming May 1 sa Wednesday din, dito po sa J-Clam. Okay? Meron pong FCM Summer Camp. Okay? Sa lahat po ng mga meron pong mga chikiting, okay, na nasa FCM pa, papuntahin, 6 to 12. Okay, 6 to 12 years old only, papuntahin nyo po dito sa May 1 para po dito po sa summer camp po nila. Magdala lang po ng Bible, tubig, tumbler pala, extra t-shirt, tsaka towel. Okay? So mukhang mag-hiking sila dito sa loob ng church. Okay? Pero papuntahin nyo po dito, magsa-summer camp po sila. Amen? Amen. Ang sabi po ng Panginoon po natin, wag po nating hayaan, palapitin po natin ang mga bata sa Panginoon. Amen po ba? At hayaan po natin sa murang edad po ng mga bata, matikman na po nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagdala nyo po, number 1, dito po sa Children's Church saka sa
mga ganitong activities. Amen? Sino pong naniniwala na bata pa lang, pwede na po nilang makilala ang Panginoon? Amen. Kaya nga po, sila pong next generation, papuntahin po natin. Okay? Meron pong Google form yan, so i-register lang po natin yung mga bata. Ayan. And also, sa buong May po, again, ang first service po natin at second service ay 7:30 at saka 10:30. So, amen. Sino po dito yung medyo nakapag-adjust na sa oras po natin? Okay? Kanina, pagka 7:30, ang dami ng tao. So, mukhang sakto. Amen. So, ayan po no, again, sa buong May po, 7:30 at saka 10:30 po yung service po natin. Kung meron po kayong mga friendsters doon po sa, or kapatiran sa second service na medyo nahihirapan po sila, okay, na umattend ng second service, or baka na medyo nalilita na sila, encourage nyo po silang mag-first service. Amen po ba? O, at saka yun nga po, hindi po masyadong mainit. Okay? So, ayun po, 7:30 at saka 10:30 po yan. Amen? Amen. Pwede po bang palakpakan po natin ng Panginoon? Magandang mainit na araw po sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Nakiki-happy fiesta lang, pero happy fiesta lang naman sa Malandaya. Hindi naman tayo. Ino-honor natin si Lord, di ba? Ganun ba? Let me just introduce a special host for today. Hindi siya host, hindi siya guest host siya. Kasi, bakit siya host? Kasi sila po ang unang pastor dito sa J-Clam. Yes! Siya din po yung unang presidente ng organisasyon ng Foursquare sa buong mundo. Alright? So let's allow them to greet. So camera, please follow me. And let's welcome Pastor Ernesto Lagasca and the wife, Sister Fe Lagasca, Ma'am Fe. Mabati po, Pastor. Tunay na ako'y nagagalak na makapunta dito. At nagagalak ako. Maraming taon na. Yes. Sige. Good morning. Kami po ay nagagalak. Hindi namin akalain itong linggo na ito makarating kami dito. Dahil po sa church ng aming anak kay Pastor James, ay nagkaroon ho sila ng family outing. Doon na sila magsi-service, mayroon silang baptism, marami silang gagawin. Hindi ako pinayagan ni Pastor James na sumama. Kaya malungkot po ako. Yes, pero masaya po ako na nandito po kami. Nagagalak kami na patuloy tayo maglingkod hanggang siya ay darating. Pagpalain po kayo. Praise God. It's our honor po sa amin na nandito po kayo ngayong araw. Praise the Lord. Ayan. Isang mainit na umaga po sa ating lahat. Alam po natin, naranasan natin heat index natin this last week. Talaga na mataas, 42 to 47. Pero ang init na yan ay maghatid sa atin ng mainit na pagsamba sa Panginoon at ng mainit na pagmamahal sa bawat isa at mainit pa rin po na pagbibigay para sa Panginoon. Yung pagbibigay po na nanggagaling po sa ating mga puso. This time, it is our tithes and offering giving time. I would like to read isang verse lang po. Ito makita po natin sa Book of Psalm, chapter 4, verse 5. Ang sabi po dito, mag-offer kayo ng tamang sacrifices at kay Lord kayo magtiwala. Salamat po sa salita ng Panginoon. This verse ay nagpapaalala po sa atin na tuwina. Ang sabi po to, tamang sacrifices, tamang pagbibigay, tamang offering, tamang count ng ating tithes na binibigay sa Panginoon. I remember last week, sabi nga po ni Kuya Arnold, dun sa kanyang encouragement na yung pagbibigay ni Arauna, no, na that verse na 1 Samuel 24:24, I will not offer anything that cost me nothing. Hanggang ngayon pa rin po, ito pa rin po ang admonition sa atin, magbigay tayo ng mga bagay na talaga namang alam po natin na nanggagaling sa ating mga puso. Sabi nga po, tamang sacrifices. Admonition sa atin, magbigay tayo with
thanksgiving in our heart, with a grateful heart, at magbigay po tayo ng tama sa Panginoon. At dahil po mainit ang panahon, magbigay po tayo ng mainit na merong pag-ibig sa ating mga puso. Amen po ba? Iniling ko ang bawat isa, you get your tithes and offering envelope at tayo po mananalangin habang tinatawag po ating mga ushers sa unahan. Amen. Taas po natin ating mga envelopes. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po muli, dakilang Diyos, sa pagkakataon na kami ay makapagbibigay sa inyo. Ang puso po namin, Panginoon, ay tunay, Lord, na tapat at tunay po po na nag-express ng pagmamahal sa inyo sa pamamagitan po ng mga kaloob na ibinigay niyo sa amin na ibinabalik po namin sa inyo ngayong umaga. Pagpalaan niyo, dakilang Diyos, ang bawat isa nagbibigay at patuloy nga po maranasan yung dakilang basbas niyo, Panginoon, at blessings niyo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, tunay nga po na kayang mapuri, kayang mapasalamatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isang mga anak nyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Let us be reminded po na meron po tayong missions pledges na pwede nyo na po isabay dyan sa mga envelopes po natin. At mamaya po, may special offering lang po tayo for the Foursquare family. So, prepare nyo na lang din po yung heart po ninyo para dito. Okay, salamat po sa Panginoon Diyos. Bago po yung ilaw nating LED sa likod, para pansinin nyo lang. Yun po is, maliwanag daw po. Okay, praise God. Today, let me be female version of the Apostle Paul. Okay? Si Apostle Paul ho, medyo straightforward po yan. Nung sinusulatan niya yung mga sa simbahan, yung mga iba-ibang simbahan, straightforward po siya. Minsan nga parang ang sakit magsalita, no? So let me be a Paul, a female version of Paul today, in our time, in our generation. Being the last Sunday po, ako po yung naatasan at kailangang gawin ito. At part 1 po natin sa ating pong seryeng Hot Issues, okay, Hot Issues. Si Kuya Nats po ay nag-preach sa atin at ang tanong ay, is the Bible really the Word of God? Ito po ay tanong na sinagot natin para patatagin ang ating tindig tungkol sa salita ng Diyos. Para maging rock solid po tayo sa pagtatrust natin na ito ay God's Word. Sa part 2 po, si Ate Esther Simon ang nag-speak sa atin at ang tanong ay, is God angry at man? So tanong na sinagot natin para patatagin ang ating pananaw tungkol sa karakter ng Diyos. At part 3, si Pastor Martz, ang tanong nag-preach niya ay, why does God allow sufferings? Tanong na sinagot natin para patatagin ang ating unawa sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. At ngayong part 4, we shall be answering a reflective question, na yan na rin ang ating title, Love si Lord, pero di love ang church. Love si Lord, pero di love ang church. Sa isip nyo po, sa isip nyo lang ha, huwag yung sasabihin, huwag yung bibigkasin. I will give you 5 seconds to answer that question, pero hahatiin natin sa dalawa. Yung love si Lord muna. From a rating of 1 to 10, isipin nyo kung gano'n nyo kamahal si Lord, 10 being the highest. Love na love nyo si Lord, 10, hindi masyadong napapakita, 8, mga ganon. So, sa isip nyo po, sagutin nyo po yan in 5 seconds. Tandaan nyo yung number na binigay nyo. So, doon naman tayo sa kalahati. Okay. Yung love nyo sa church, specifically J-Clam Church, this church, alright? So, gaano ko po nyo siya kamahal din? Okay, the people here, this church, so 1 to 10.
Remember that number, 5 seconds. All right. Itatas niyo ang kamay niyo if you got magkaibang number. Yung sagot niyo sa una, iba sa sagot niyo sa pangalawa. Taas ang kamay na magkaiba yung number. Alright. Taas ang kamay na eksakto, Pastora. Yung number. Taas ang kamay. Pareho yun yung number nyo. Okay. So, konti lang. Mas marami yung different yung number. Taas nyo naman ang kamay nyo kung mas mataas yung nasa unang number kesa sa pangalawang number. Mas mataas yung una. Taas ang kamay. Okay. Sino nagsabi naman, taas ang kamay na mas mataas yung second number? Sabi ko na sa inyo eh. Wala, di ba? Walang mataas sa second number. Okay. We'll see. After the sermon, mag-change ba yung numbers na yan? Okay? Later on po. Let's open our Bibles on the book of Revelation, chapter 19, 5 to 8. Revelation 19, nasa huling-huling aklat po yan, ating Biblia. Okay. At sa mga may Biblia pong dala na lagi natin pinadadala sa atin, aside sa cellphone po ninyo, Revelation 19, 5 to 8, basahin nyo po yan sa sarili nyo pong version. Okay? Pero, ipopost ko po yung Tagalog. Okay po. Alam ko, medyo prente na kayong nakaupo, pero may I ask everyone to stand? Of course, dun sa nahihirapan pong tumayo, okay lang po yan. Basta kung kaya pong tumayo, tayo po tayo. Revelation 19, 5 to 8. Sa mga may sariling version sa Biblia ninyo, read from that. The rest na wala pong dalang Biblia, sa screen po tayo magbasa. Ready? Get set, go. May nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, dakila o hamak man, kayong mga banal na takot sa Kanya. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong ng rumaragasang tubig at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Alleluia, sapagkat nagahari ang Panginoong nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng salita niya. We may be seated po. Ang Book of Revelation po ay isang prophetic book na sinulat ho ni John the Apostle ayon sa vision na binigay sa kanya ng Diyos. So futuristic po ito. Future. So it's not happening now, pero pinakita ng Panginoon sa kanya na ito yung mangyayari sa future. So makikita nyo po that there's an event. Meron pong event, merong kasalang mangyayari. At yun po yung lagi ko pong pinapaalala sa atin na meron pong hinahanda sa atin ng Panginoon. Kaya sa stage na to ng ating buhay bilang born again, bilang followers ni Christ, we are already engaged, quote unquote. Okay, we are betrothed sa Panginoon. Okay? Tayo po'y nakahanda na po bilang kanyang bride para ikakasal po tayo. Whether lalaki or babae, because magiging genderless naman po tayo pagdating na araw. So mapapansin niyo po, medyo ang Diyos po mahilig po siya. Ang Diyos po natin ay a very creative God and mahilig po ang Panginoon Diyos sa mga imagery. Lagi siyang merong comparison na mga anong itsura, ganito, para na-imagine na natin. Parang sa pagdating na araw, makikita nyo how grand He is. Talagang very elaborate. Pansinin niyo pa lang sa mga Old Testament kung paano niya dinidesign ng mga templo, mga tabernacle no po, yung altar, mga ganyan. Ang dami pong objects na para to
a typology ng mga things that are spiritual. And this picture of a wedding, a grand wedding, ay ganun din yung gusto niyang ipakita na agad sa atin. Ngayon pa lamang, or before pa lamang, no ito'y nasulat para sa pakita sa lahat ng taong naka-enkwentro na ng salita ng Diyos sa Revelation, ma-imagine na natin yung ating sarili. Kahapon po may mass wedding po dito. Kahit na napakasimple lang hunong mass wedding na yun, makikita mo talaga, iba po talaga ang saya ng kinakasal. Yung alam mo yung pakiramdam ng, yes, finally. Na po. Okay, sabi po dyan, okay, we are looking at the future event when God's bride, the church, will be with Jesus Christ, the bridegroom, forever. Forever. Kumbaga, kung sa kasalan ho, si Jesus ho ang ating pong ikakasal na lalaki at lahat po tayo ay yung ikakasal na babae, ang tawag sa atin ay bride, at ang isang term na ginagamit ay the church. Okay? The bride is the church. The church is the bride. Okay? So, pinapakita ko lang po sa inyo yung picture. At pagdating ng araw, ito po ay pang forever na. Forever. And I'm not joking about forever because the Bible says it's really forever. May forever? Yes, may forever. According to the Word of God, ang saya lang na ang lover of our souls at yung object of the lover at tayo po yun ay forever na magsasama. Salamat sa Diyos. Okay? So, sino ba ang kasama talaga dito? Okay? Ang tinutukoy muna, based on this passage, yung Hudyo at mga Hentil na nagpasakop sa paghahari ng Panginoon. So, syempre, ang konteksto ho nito ay Hudyo muna. Hudyo muna yan. Kasi may captivity po syempre sila under the Roman rule. So parang, ang saya lang na parang nakikita nila later on na mawawala na yung rulership of Rome over them, pero the Lord will reign forever na. Kumbaga, Jesus will reign forever. Hindi as a political ruler or king, kundi the eternal King of Kings and Lord of Lords. Ganun na. Pero syempre, sa mga followers during those times, hindi naman nila naintindihan pa masyado na it will be the eternal one. Parang sa kanila, maganda pa rin yung idea na hindi na mga Romano yung mag-rule sa amin, pero si Jesus na. Parang gano'n, ano po. Pero in the real sense of the word, hindi lang Hudyo na pinili ng Panginoon, kundi yung mga Hentil. Pag sinabing Hentil ay yung mga non-Jews. Hindi po siya Hudyo, kundi Hentil, ang tawag po sa mga lahat ng believers na hindi Hudyo. So, ibig sabihin, ang kasali sa wedding na ito, mga Hudyo na follower ng Panginoon Jesus at mga Hentil na follower ng Panginoon Jesus. Ang basa natin kanina yung may banal na takot sa Diyos. No po? So, kasali ho silang lahat dyan. At pakitanong ang katabi mo kung kasali siya. Kasali ka ba? Sagutin. Sagutin with confidence. Diba? With confidence. Yes, Lord. Lord, I want to be in that number. Diba? Sabi, I want to be in that number. And I know, I will not just want it, kundi I know I am included in that number. Okay? So because of what the Lord has already done sa buhay natin. So dapat excited tayo sa grand event na ito ng wedding na bonggang-bongga. Lalo na kung sinasabi mo na follower ka ni Christ, kasi hindi naman po tayo forever nandito sa mundo. Hindi tayo forever. Kaya huwag kang mag-alala bakit nalulungkot ka ngayon. Huwag kang mag-alala na bakit may sakit ka ngayon. Huwag kang mag-alala na marami ka utang. Okay? Kasi si Lord magbabayad na pagtapo. So, di ba, wala nang bayaran. Okay, so huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi hindi tayo pang forever na dito. Huwag kang mag-alala na 44 degrees, 42 degrees. Okay? Kasi pag pumunta ka sa impyerno, lagpas sa thermometer yon, sa barometer yon, super duper yon. Pati yung thermometer, mababasag doon. Okay, wala pa po tayo sa impyerno, pero hindi tayo pumunta sa impyerno. Salamat sa Diyos. We'll be joining that grand wedding day. Yes, Lord. Yes, God. Wonderful. Wonderful. Na hindi ka na nag-aalala sa catering.
Kung kakasya ba ang pagkain, kung masarap ba yung pagkain. Hindi ka nag-aalala. Okay, salamat sa Diyos. Okay, so dahil sabi natin, the bride is the church. So let's again, review lang po ito. The term church originates po sa Greek term na again, ecclesia. Paulit-ulit na po natin itong binabanggit. At sana memorize nyo na. No? Ecclesia or ecclesia, meaning the called out ones. Ito po ay gathered assembly or congregation or sabihin na natin community. Community ng mga followers ni Kristo. Ang simbahan po, it represents, or the church, okay? The church, the ecclesia, is a spiritual organism made up of individual Christians globally. Okay, pag sinabing globally, kaya sinisingit na yung word na globally, because hindi lang naman tayo yung Christians talaga. Ang daming Christians everywhere. Kagabi po may live prayer network, ang Foursquare, sa mga Foursquare leaders. So I see white people, I see black people, I see brown people na nasa Zoom po, nagpe-pray po sila for the nations, nagpe-pray for the churches. So globally po, kumbaga lahat ho nasa body of Christ, globally, kesa daw physical structure. Now, huwag nyo naman alisin na talagang definition naman talaga ng church, pwede ring physical structure. Pero sa totoong, ibig niya sabihin sa Biblia, ito po yung mga tao na nagsasama-sama. Church yun. Pero huwag niyong alisin din, talaga minsan talaga yung church, yung building din. Pero hindi dapat doon tayo mag-focus sa building, sa structure, kundi doon sa organism na buhay, na humihinga. Tayo po yon. Okay, so ang ginawa ng Panginoon Diyos, umalis na si Jesus po, anong pinili niya para maging medium? Ito po yung kaparaanan niya para tulungan ng church to be the kind of church na nagiging handa para sa wedding day. So, yung church organization, yung mga simbahan na meron ngayon, sila ang ginagamit ng Diyos para i-prepare ang church. Okay? The church is preparing the church. Okay? By proclaiming God's word at para ang lahat ng tao ay laging maituon sa Panginoon Diyos. Okay. The Old Testament does not mention the word church. Kahit hanapin niyo pa po yan, wala. Pero hindi ibig sabihin hindi binanggit yung church ay walang idea of community or congregation. Meron po yan. Sa pagtapos ni Noah po, may mga community na po yan. May family, may clan na rin po yan. So kahit wala yung word na church, okay, kasi Greek po kasi yun. Okay. Pero dito po sa Old Testament, meron na pong pagsasama-sama. Okay. 120 times binanggit po yan sa New Testament. Pero, okay, ang tanong ko sa inyo, ilang beses kaya binanggit mismo ng Panginoong Yesus yung word na church? Hula lang sa kamay nyo. Mga ilan? Ilang beses? Mga nandito lang sa daliring to. Sige po, taas ang kamay, hula lang, ilang beses niyang binanggit. Tingnan ko lang kung may makakatsamba sa inyo. Raise your hands kung 2 or 4 or 3 or 5. Ready, go! 8, 7, 6, 7, 5, 7. Sino gumamit ng isang kamay lang? Isang kamay lang, hindi siya sinamay isa. Sa totoong buhay, less than 5. Dalawa lang. Ay, konti. Si Jesus hindi believe sa church. Okay, let us find out the verses para makita natin, ay, kahit pala dalawa lang, grabe pala. Matindi pala. Open your Bible sa Matthew 16:18. This is a popular verse. At issues talaga, pati yung stage natin, hot talaga din. Mutulo. Init yung ilaw siguro, no? Baka yung ilaw kasi mainit. Banda lang po, pabanda lang. Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter,
And on this rock, I will build my church, and the gates of Hades or Hades will not overcome it. Okay? I tell you, sabi ni Jesus kay Pedro, on this rock, at pinag-aralan na natin yung rock, yung unang lesson natin sa rock. Okay, I will build my church. Kaninong church? Kay Peter na church? Kaninong church? Church ni Jesus, my church. So isang verse lang na binanggit ng Panginoon Jesus yung church at sinabi pa niya kung kanino yung church. So ibig sabihin matindi po to ha, yung deklarasyon niya. I will build my church. Ako yung magbibuild ng church. And was he talking about the physical structure? Of course not. He was talking about the church niya, the body of Christ, the bride. Yun yung tinutukoy niya, ay, ako yung builder nito. Not the Foursquare, not the Roman Catholics, not the Iglesia ni Cristo, kahit na ang title nila ay Iglesia ni Cristo. No, ang sinasabi niyang my church ay yun po yung called out ones, yung nagtitiwala sa Kanya, ginawa siyang Panginoon ng kanilang buhay at nire-recognize siya na siya'y tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Yun yung church na i-build niya. So, builder si Lord ng church niya. So, matindi po yun, ha? On this rock, I will build my church. Or, sabihin na natin, I will build my assembly. I will build my community of believers. Okay? It is Jesus who is going to build the church, the family, the community. And the other one, exciting, Matthew 18:15 to 17. Matthew 18:15 to 17. Pwede nating basahin together if you want. Nandiyan po sa screen. Go. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Tell it to the church. So ano po ibig sabihin nito? Ang scenario was, nagkakaproblema po kasi sila sa minsan may mga immorality, may mga problema po sa simbahan, sa mga individuals, at kapag nagkainisan, nagkairingan, pwedeng hindi tama yung kanilang proseso. Kaya ang Panginoon pinakita ang isang proseso sa aklat, sa what He quoted, no? Ito yung magandang paraan kung paano sinosolve ang problema ng mga believers. Paano mas magpakita ng pag-ibig among the believers? O ito ha, pag nagkasala siya, o di ka usapin mo diretso. Kausaping diretso ang nagkasala sa'yo. At i-point out mo daw sa kanya kung saan siya mali. At pag sabi ng Panginoon, o sige, pag hindi siya na-convince na mali talaga siya, at hindi siya nagpapakumbaba, o di hanap ka ng 2 o 3 witnesses. Ang sinasabi dito ng witnesses, saksi po ito, hindi po ito 2 o 3 kakampi. Hindi po yun yung sinabi dyan. Ha? Maghahanap ako ng 3 kung kakampi para idiin lalo siya. Hindi. Mas maganda yung picture na saksi siya dun sa sitwasyon, nakita ko talaga na parang may mali ka dito. Okay? Talaga kasi naman nangutang ka naman talaga, tapos hindi mo naman nilista, parang mga ganun-ganun. So, magandang may witness. Okay, dahil may witness na, hindi na siya makatanggi, pasensya ka na, di na-solve. Sabi niya, hindi pa rin convinced, parang nag-deny pa rin siya. Ayaw pa rin niya aminin na talaga siya yung unang nagmarites talaga. Parang gano'n, di ba? Ikaw talaga nagsabi naman talaga sa akin, may text ka nga, may chat nga, ito. Ayaw pa rin. May witness na, ayaw pa rin. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, tell it to the church. And he was not referring to
the members of the church, na organized church. She was just saying, you go to this community para sabihin na, ito po pakitulungan nyo nga po kami. Meron po kaming inaayos And that community will listen. Parang alam niyo yung mga jury sa Amerika. Pero hindi ganun ka-formal, kundi just listening out. And parang, kasi gustong isolve yung problema in a family way because the church is the family. So, yun yung sinasabing the family way. And gusto ng Panginoong Jesus yung ganon. Kasi sinasabi na nga niya, huwag na kayo magdemandahan, mapapahiya lang ang simbahan, mapapahiya ang pangalan ng Panginoong Jesus, nagdedemandahan pa kayo among yourselves. So, may family way pala to solve concerns. So, pangalawang beses lang, okay? Okay, again, i-discuss ko lang po yung Greek parsing na tinatawag po. Ang term na ginamit ni Lord sa church dito sa susunod na verse was assembly of people. Jesus recognized the assembly of believers to settle disputes among the believers. Ang context nitong verse na ito, pag binasa nyo backward and forward, ayaw ni Lord talaga na may napapabaya ang tao. Ayaw ni Lord talaga na mga sheep nakakalat. Ayaw niya na may nagpapatuloy sa kasalanan sa mga sheep. Ayaw niya na may natitisod. Ayaw niya yung may naeetsapwera. Ayaw niya ng walang pagpapatawaran sa church. Yun po yung context. Gusto niya na aayos. Yes, may disputes talaga. Pero minsan nga lang nabanggit ni Jesus yung word na church. Tungkol pa ito sa kahalagahan ng community. Ang isa'y vertical, that I will build my church, at yung isa'y horizontal. Ang church pwedeng maging kaparaanan ng Panginoon Diyos kung paano magpahayag ng kanyang pag-ibig. Gets nyo na po agad? Okay. Napapalitan na ba yung number ninyo sa kanina? Sa grade? 2 beses lang niya nabanggit. Okay? Project, please, yung slide. Minsan nga lang po sa 2 na nabanggit, tungkol pa ito sa kahalagahan ng community of believers at kung paano sila makikipag-ugnayan sa isa't isa. So 2 beses lang, pero napakahalaga. I will build my church and go to the church. Tell it to the church. You need a church. Simply put. And you will learn to love the church. At hindi lang po yun. Hindi lang po yun. Laman ng prayer ni Jesus ang community of believers. Kumbaga, ang tawag po sa swan song, alam niyo yung swan song, pag sinabi pong swan song, parang ito, sabi nila kasi yung swan, pag daw mamamatay na siya, gano'n, parang daw humuhuni yan ng sobrang ganda, the swan song. So sabihin ko na lang na parang swan prayer to ng Panginoon Jesus kasi malapit na po siyang i-crucify during this time. So imagine Jesus praying even before He will be crucified. Ito pa rin ang laman ng puso niya. Ito yung laman ng panalangin niya. John 17:9-19, hindi ko po yan ifa-flash, pero babasahin ko po sa inyo. You can open the Bible with me, John 17:9-19. So, habang pinapakinggan niyo po ko, imagine niyo si Jesus, sana pinagpe-pray po tayo. Okay? Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat na ibinigay mo sa akin. So he was talking to the Father dito po, sapagkat sila'y sa'yo. Ang lahat ng sa akin ay sa'yo, at ang lahat ng sa'yo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa.
Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaupuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong sinusugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga kong aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. And it did not end there. Let's look at this passage, John 17 verses 20 to 23, kasunod lang. And let's read together on screen. Go. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Malinaw na pinapakita sa atin ang napakainam na relasyon, commitment at loyalty. Pansinin niyo paulit-ulit na sinasabi yun. Okay? Ang Diyos at ang anak nagkakaisa at isa. Ang Diyos Ama at si Jesus, buo ang pagmamahalan sa isa't isa. At sabi niya sa panalangin niya, ang lahat ng binigay sa Kanya, yung mga mananampalataya, ay sa Diyos. Okay. Anong ibig pong sabihin nito? Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasample na niya sa panalangin niya, pinapakita niya yung picture ng unity, ng loyalty, ng commitment to one another. God and God the Son committed to love each other, committed to be one. Sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang glory, yung kapangyarihan na meron sila, yung pangalan na meron. At sinabi rin ni Jesus na, shinare ko na to sa kanila. Yung glory ko, shinare ko sa kanila. Yung plano mo, sinabi ko na sa kanila, okay na, di ba? Parang sila. Tapos, ang ginawa dun sa John 20, yung latest passage na binasa natin, sinabi niya, I am praying not only for the disciples that I had during that time. I'm also praying for the future followers of Christ. And he was talking about us now. All the believers after siya'y na-resurrect. So kasali tayo sa prayer ni Jesus. Pinag-pray na tayo ng Panginoon Jesus even before He died. Pinag-pray na tayo agad yung future believers na sana magkaisa sila kasi yun lang makikita ng mga ibang tao na sila ay sa akin. Sila'y nagmamahalan, sila'y disciples ko. Kapag sila nagkakaisa rin. And we're not just talking about the Foursquare family, we're talking about all the Christians, no? All over the world, the body of Christ. Pero bakit ganun po? Pagdating sa kapwa mananampalataya, the church, the assembly, the community, the bride of Christ, sabog-sabog, watak-watak, nagkakagatan,
nagkakalimutan, nagkakaiwanan. Ang commitment sa body of Christ, ang pagmamahal sa mga kapwa mananampalataya ay tila hindi rock solid. And we're so proud to say that we love the Lord but we don't love the church. Pero sa totoo lang, the church naman, kay Kristo naman tong church. Di ba? Si Kristo ang puno or the head of the church. Bakit kasi may pag-angkin na tila atin ito? Kaya nagkakagulo kasi parang kine-claim ng mga leaders ng mga simbahan na parang kanila yung church. Kaya pag may ayaw na sila, tsupi. Diba? Pag may gusto sila, come. Kasi parang inaari nilang kanila yung church. But it's the church of Christ. Yun yung totoong iglesia ni Kristo. So let me speak on behalf of the church leadership in general. 2 Corinthians 11:12 kasi sabi ni Pablo, nagsiselo siya. Nagsiselo siya sa mga Corinthians na minsan nag-iiba. Nag-iiba, yung jealousy na sinasabi niya dito, yung pinag-aaralan natin na gusto kasi ni Lord na maging maayos ka, kaya nagsiselo siya na iba yung minamahal mo. Dapat ako lang minamahal mo, sabi ni Jesus. At si Paul din, he used the same language. I am jealous for you in Christ. Kasi nga, nag-iiba na kayo ng alyansa. Nag-iiba na kayo ng, nagiging talipandas, in short. Kung naniniwala sila sa false teachers, basta may nag-alok lang, lipat agad sila, naniwala agad sila. So, nagkakawatak-watak yung simbahan. Pag mayroong mga selfish interest, fixated na sila sa sarili nila, nakakalimutan yung magagandang ginawa ng simbahan doon, tapos isang mali lang parang nade-destroy na agad lahat. I will not say sorry sa mga sasabihin kong illustrations. Ninenervyos ako pero sasabihin ko pa rin. But I will not say sorry. Because mag-off naman ako ng Facebook habang nasa Amerika, tsaka ano. Wala naman ako dito. Biglang ganun. Hindi, ano lang po yun. Alam ko po, if you know me, you know my heart, I know you will understand where I'm coming from. Nung bata pa tayo sa pananampalataya, inaalagaan tayo ng mga leaders, yung ating mga kaluluwa, upang wag tayo maligaw ng landas. Ginagabayan kasi mahina pa ang spiritual bones. Ngunit kapag nagkaroon na ng matigas na gulugod, tila iniiwan na sa ere ang iglesia. In general, okay? At hindi man lang makalingon. Hindi makalingon ng may malalim na pagpupuri sa Diyos at pasasalamat. And I'm saying na hindi utang na loob ang sinasabi natin dito. Hindi panghabang buhay na pagsukli sa atin. Hindi po yun yung point. The church community is helping and investing in more ways than spiritual. Alam niyo po yan. Sa mga lumaki na dito sa iglesyang ito, sa panahon pa nila Pastor Lagasca, Pastor Maghirang, Pastor Javier, and second time ulit sila Pastor Lagasca bumalik, panahon ni Pastor Starsky, nakita ng marami sa inyo dito kung paano nag-invest sa panalangin na don't watch, talaga magpe-pray. Tutulong at tutulong sa community, mag-evangelize. So maraming investments. More ways than just spiritual. Sabi ko nga sa inyo minsan, finding jobs, kami po ay nagiging, ano tawag ito? Agency. Ayan, employment agency. We counsel the married people who are in the rocks po yung kanilang marriage. We pray for sicknesses, whatever kind of sickness, no po. For the bills and the debts, nagpe-pray po ang iglesyang ito para sa mga utang natin, sa mga pangailangan natin sa tuition. Kapag namatayan, natutulungan sa mga koneksyon, sa mga kaatkilala. Hindi ito mga obligasyon, kundi realidad ng pagtutulungan sa pamilya. And we are happy doing these things. Ngunit, hanggang sa huli, palagi rin naman kaming iniiwan.
Ang daming investments sa kanilang buhay. Pero, iniiwan. Ang sakit. Pag nag-uusap po mga pastor tungkol dito, nag-express ang kami ng ang sakit. Pero naintindihan. Kasi hindi naman namin church to. Tama. Kasi church ni Lord to. So, hindi mo pwede ipilit yung ayaw naman sa'yo. Parang gano'n po. Pero ang tanong lang ay, bakit ka nagpa-member sa church na ito? Okay? Kasi kakasal ko, may kayo nagpa-member. Kasi pinilit ako ng nanay ko magpa-member kasi member siya. Nagpakasal, nagpabinyag ka dito. Kundi naman pala kami kasali sa pag-aalaga sa iyong spiritual na buhay. Pero pinapagawa mo sa amin ang lahat ng gusto mong gawin namin. Sa binyag, sa kasal, ano pa, sa birthday, pepre. Pero alagaan ka spiritual, ayaw mo. Tumatanggi ka. So be faithful to God and committed to His church. And if Jaclam is the church na sinasabi mong community mo, then be committed to it. Be committed. Okay? I'm saying this because nalulungkot kami kasi maraming mga desisyon ng council members natin, sige gawin natin ito to help them, to help the church. Yung mga walang trabaho, bigyan natin ng trabaho. There was a time na talagang nag-build pa kami, may fund kami. There's a group of people na nagpa-fund to start up businesses. Pero alam ko na rin yun na darating yung araw kapag hindi nakabayad itong mga ito, hindi na rin sila magcha-church. Pero for a while, nakatulong po itong mga perang ito. Nakapag-start sila ng business, nakakabayad sila. Pero nung hindi na sila nakabayad, hindi na rin po sila nagsimba. Naging dahilan pa yung isang pagtulong na isang maging cause na humiwalay na rin sila sa church. Goodbye to loans. Goodbye to Jaclam family. Sakit po noon, di ba? Pero sa totoong buhay, hindi naman naniningil lang church. Mas importanteng ikaw yung nandun. At hindi na natin pinag-uusapan yung utang. And speaking of utang, personally, alam po ng mga taong ito kung sino maraming utang sa akin. But I love them just the same. And I'm not collecting anything from them. Kasi binabalik naman na ni Lord yun lahat sa akin. Importante yung kaluluwa mo. Magpatuloy ka sa Panginoon. At alam ko, hindi na ako yun. Marami rin sa atin na ganun. Kasi mababait po, tiga Jaclam, nagpapautang po talaga yan. Minsan nga, hindi na nagsasabi sa akin. Sabi ko, sabihin nyo naman kung may umuutang sa inyo. Kasi minsan, outside the church na, lalaki na no amount. Tanong nyo mo naman na sa akin kung okay ba, good soil ba ito, ganun. Para lang meron din ba kayo ano. Pero kung sinabi ni Lord sa iyo, sige, go. Hindi ko naman na yun, syempre, pipigilin na po. Pero ganun po ganun talaga. Mas gusto natin i-preserve yung church. No? Because alam din natin na may mga nangyayari sa buhay ng tao na talagang bumabagsak siya. At tutulungan mo pa ba siya mas lalong madiin? Hindi nga kaya nga tinutulungan mo siya na umangat na umahon. Ganun po ang pamilya. Pero kahit magkaganon, iiniwan ka pa rin. Number 2. Pato sa langit Praise the Lord. Kapag mahihirap or challenging yung ministries, ito po yung challenging ministries, quote-unquote, mahihirap, quote-unquote, praying for the sick. Kasi syempre pwede ma-expose sa mga manggagawa ng Diyos, sa mga care circle leaders, mga deacons, deaconesses natin, when they visit you, ma-expose sila sa sakit sa ospital, ma-expose sila. Pero challenging yun, na ginagawa pa rin nila yun, na dumalaw sa inyo para po, maipag-pray po kayo. Okay?
counseling children with problems. And we had children with many, many problems. Children that have been abused by their own family members. Children who have stopped going to school, wala nang interest. Children who plan to take their life, mag-suicide. Ang daming mga ganong sitwasyon. These are challenging ministries in the church. Consulting us with money matters. Ito pong problema namin. Talagang baon po kami. Ganyan ba? Ano pong pwedeng gawin? Pwede po ba umutang? Pwede po bang makahiram, makahingi, pastora? Bla, bla. Ang dami pong ganyang challenging ministries. At mabilis pong lumalapit sa mga leaders natin. Kaya lang minsan kung kailan masasaya na yung mga sitwasyon sa buhay, okay, mga lighter ministries, bakit parang naiiwan din kami sa ere? Parang pag masaya, kayo lang yung masaya. Pag sa hirap, kasama nyo kami. Hindi po kami nagpapaimbita. Pero ang sarap lang masabi, Pastora, daan po kayo sa bahay, birthday ko. Ang sarap kaya nun na inalala nyo kami. Kahit hindi kami pumunta kasi alam nyo naman din busy-busy po. Pero ang sarap sa pakiramdam nun. Nung hirap na hirap ka sa buhay, kami laging nandyan. Pero nung birthday mo na, ibang pastor na yung tinawag mo. Ang sakit naman. Bakit gano'n? Baka payat yung pastor, no? Sabi mo kasi, matataba na yung pastor. Kasi si pastor, no? Lala lang imbitan nyo. Ang sakit noon. Hindi po talaga kami para nagpapapansin. Ang sarap lang na the leadership, yung CC leader nyo, imbitahan nyo dun sa okasyon sa bahay nyo. Ibig sabihin, you value na yung relationship sa pamilya. Mag-outing kayo. Pastora, baka type mo sumama? Uy, sasama ko ako pag... Depende po, pag may akyatang mahala-ala. No? Wag po Para ang sarap lang, hindi lang po akong tinutukoy ko. I'm speaking on behalf of all the leaders here. Ang sarap lang po nun. Okay. Hindi po kami namimilit ng imbitasyon ninyo at attention nyo. What we are pointing out is sometimes there is parang pagtatangi. Po. We are not also saying that we are burdened with your concerns. We are happy to serve you. Ano man problema po ninyo, wine-welcome mo namin. And we're not surprised sa mga pinagdadaanan ng mga tao. Talagang makikita nyo sa amin na welcome ko. Ano man ang klaseng problema na meron po. Ano po? We smile at knowing na naalala nyo kami sa difficult times. But the question is, are you committed to the church? Just as you are committed to Christ of the church. We rejoice with you when you rejoice. Congratulate namin kayo pag nakagraduate po kayo, nagka-baby po kayo, ganyan. We congratulate you. Okay? And we are sad with you. Matayan po kayo when you are grieving. But do you also rejoice with us, the church? In general po. Do you become sad with us? Pag nalulungkot po ba kami, nalulungkot din ba kayo para sa amin? Na po? As God rejoices over us, let us rejoice with the church and be sad with the church. Palagyan na lang ng as po yung Let us rejoice with the church and be sad with the church. Ganun po ang pamilya kasi. Di ba? Nalulungkot yung mga kapatiran, nalulungkot din po tayo. Kahapon po we attended the wake of one of the pastors sa Foursquare, si Pastora Lorna Ancheta. Siya po ay single up to the time that she died, 63, and nandun po yung mga dating kasama nila na mga sa church nila. Wala na po sila doon. So, nakikilungkot po sila. Nandun po sila para makilungkot kasi nawala yung Sunday school teacher na nila nung bata pa sila. Nawala yung nagtsatsaga daw sa kanila na masungit daw na pastora. Pero yung sungit na yon ay nagturo sa kanila na para maglingkod sa Panginoon. At nakita nila na yung buong pamilya naglilingkod sa Panginoon. Although wala na sa Foursquare, pero nasa ibang body of Christ.
And it's still okay. Number 3, as a church, by the grace of God, we are praying for your welfare and connecting with you. Although not perfectly, I would say that, kasi ang dami pa namin pong lapses talaga. Pero isa o dalawa o mas marami man ang nagiging mailap sa aming attention, masakit po ito sa kalingkingan. Pag nagkwekwentuhan po ang mga mentors, mga disciple makers po natin sa church, syempre nasasaktan ako pag sinasabi nila sa amin na ang ilap po parang niiwasan po ako, sinizin zone lang po ako. Parang hindi ba bakit hindi na lang maging transparent? Pasensya na po ha, sister. Parang I cannot commit muna this time ha. Tapos sasabihin mo yung reason man lang, ganun. Pero yung parang nagmamaangan na hindi siya nakikita, pero sa totoong buhay naman nakikita natin kahit na walang di ba? Kaya lang ang nangyayari po kapag ganito, naguhulaan po kami kung ano ba talaga nangyayari. Kaysa marinig sa sariling bibig kung ano talaga ang problema para ma-address po agad. Remember our early church situation na sinabi ni Lord, i-confront mo yung kung may mali. Di ba sinabi ni Jesus yun? Hindi niya sinabing, pag may problema kayo i-share mo muna sa ibang tao. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, kausapin mo diretso yung tao. Tsaka ka lang mag-share sa iba na magiging witness ulit hindi kakampi. Kapag ayaw makinig, at kapag ayaw pa rin makinig ng maraming beses, sabihin na sa church, God is after restoration and not embarrassment. Minsan tayo, shame campaign. Shame campaign agad. Kahit na in the past, marami naman talagang kabutihan nangyayari na naginawa, pero bakit sa isang pagkakamali, shame campaign agad? Post agad. Instead of the loving way, the family way. So my advice is as we consult with God with our concerns, let us connect with each other to settle the concern. Minsan pinapayuhan na namin kausapin mo. Okay, may isa dati sa amin na isang kababaihan na nagsabi sa akin ng concern niya. Sabi ko, the best is, kausapin mo talaga siya. At na-solve agad ng kinausap. Na-solve agad. Ang bilis. Hindi lumalaki yung problema. Hindi na nagkakaroon ng bitterness kasi hindi nagtatagal siya. Okay? Number 4, as the church journeys together, hindi naman talaga maiwasan na may mga konting iringan, tampuhan. It also happened in the early church, mismo si Paul at si Peter. Si Pablo at si Pedro nag-aaway. Oo, di ba? Mga pillars sa church. Pero hanggang doon lang yon, yung konting ano lang nila, tungkol sa theology, doctrine, something. Pero hindi naboblow out of proportion na pinalalaki ang sitwasyon. Kasi isang katawan lang tayo kay Kristo. Dapat nasasaktan tayo kapag may nasasaktan. We are for restoration just as God wants it lagi ng restoration. Let me propose this. He is the rebuilder and restorer. Huwag tayong maging destroyer and crusher. Nag-iisip ako ng computer game na may gumagamit ng destroyer, mga crusher hindi ako naglalaro, kaya hindi ko alam. Ano gusto? Sino ang pangalan? Ng mga destroyer at crusher. Ayan. Si Lord, tiga-rebuild, tiga-restore. Lumalapit na yung tao sa Panginoon, ikaw naman, ikaw yung maapak ba? Ikaw pa yung sumisira. Nakakalungkot lang po na mismong kapwa. Kaya para sabi ni Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, love ko naman si Christ pero hindi ko type mga Christian, sabi niya. Kasi nga, hindi mapakita ng mga Christians kung sino talaga si Christ. Kasi nga, sinasabi lang nila, love nila si Christ, pero hindi talaga mapakita. Number 5, our church is evolving, changing, hoping for the better. May mga changes, may mga adjustments, may mga pag-adapt sa makabagong panahon. Nawa hindi ito nagkukos na tumigil tayo sa mga bagay na nagpapa-inspire dati sa ibang tao. We are surprised that
We absent ourselves. Okay. For many months, we're talking about the church members here. When you have the capacity to be present in church attendance. Si Pastor Lagasca, naka-wheelchair. He chose to sacrifice sa third floor natin to be here with us. Mahiya naman tayo, no? Na may kapasidad. At may mga online po tayo, wala po silang kapasidad talaga to come because they are sick. But they still choose to be loyal and committed, to always watch our live stream, worship with us, kahit na struggle mag-worship mag-isa sa totoong buhay. Mas nakaka-encourage talaga mag-worship pagkasama iba kasi naririnig mo yung tinig nila, nakikita mo yung mga kamay nilang tumataas. Doon sa screen kasi, yung worship team lang. Pero nagiging faithful sila and committed. Online, lagi, present, ganun. Pero yung mga kapasidad, may kotse, may tricycle, wala nga nung kotse, tricycle nun eh. Pero lagi sila nagsasama-sama. Bakit ngayon mayroon namang kapasidad? Konting sakit ng ulo. Pastora, wala muna ako. Tuloy natutuluyan. Kasi laging gano'n yung dinadahilan eh. O, natutuluyan, tuloy. Huwag kayo nagbibibiro at nagsisinungaling kayo ng sakit ng katawan nyo. Ay talagang, yan lagi ang kumpisal nyo at dahilan ninyo. Ay sinasabi ko sa inyo. You're putting curse sa sarili mong body. I challenge you to quit. I challenge you to quit kapag nakita nyo ang mga pastors nyo ay sumusuko na. Pero kung nakikita nyo kami na hindi sumusuko, huwag kayong sumuko. Follow us as we follow Christ. May mga bagay din kami hindi nagugustuhan. May mga bagay din kami na hindi pagkakaintindihan. May mga bagay na nahihirapan kami. Almost quitting, but not quitting. Because we know our calling sa Panginoon. Sabi ko sa prayer warriors, iba sa kanila kilala ako, pero sabi ko sa kanila, in a final word, hindi niyo ako kakilala. Because the context is, ang Panginoon, pray tayo ng pray talaga sa Kanya lagi, pero sa totoong buhay, hindi natin siya masyadong kakilala kasi hindi tayo intimate sa Kanya. Kaya hindi mo makita kung gaano kabuti siya. Hindi mo makita yung lahat ng detalye kasi hindi ka masyado nagiging close sa Kanya. Kaya ang babaw lang ng pagtingin mo sa Kanya. So, ganun din po yun na ang mga pastor po natin may pinagdadaanan. May mga organizational policies na hindi kami nagugustuhan. Mayroong mga utos na bakit ba ito naging utos pero kailangan pa rin sundin. And kailangan lang magpasakop muna kanyan. Hindi nyo alam, ang pastora po ninyo. Sa akin kasi bullying yun eh. Bullying po yun. Nabubully po ako ng national leadership. When I meant well, I mean to help, but I was bullied. Yun ang term ko po. And I talked to pero syempre nakipag-usap ako sa Lord. Lord, binuhay mo pa ako, nagka-COVID ako, ilang opera ko na sa katawan, may purpose ka pa. Ang message ni Lord sa akin, you don't quit. I was tempted to leave the Foursquare organization, pero no, you stay. Gagamitin kita sa Foursquare family. You stay. Kakainin mo lahat ng pride mo. Sige lang, I will continue to love them. I will continue to embrace them. At salamat sa Diyos, naging treasurer pa naman ako ng National Foursquare. Ibig sabihin, may purpose pa rin talaga ang Panginoon Diyos. At I think they have stopped bullying me. They have begun to believe in what I can do sa family ng Foursquare. Ganun talaga. Because you're committed eh. You're committed. So, don't quit. Kaya pakisabi sa katabi mo, don't quit.
Be rock solid in your commitment to the Lord and to His cause. Not only when it is convenient. Huwag ka mag-commit kasi convenient. Minsan doon makikita yung commitment kapag hindi na convenient. Okay? Naway hindi lang love ang J-Clam dahil may benepisyong meron dito. At kapag wala ng benepisyo, goodbye J-Clam. Nawa po, hindi ganon. And last po, if we are all saying that we believe in Jesus, we follow Jesus, then let us make disciples together for Jesus. Do not just come to church, but be the church that God wants you to be. Hindi disenyo ng Panginoon na magsisimba ka lang. Ang disenyo ng Diyos sa'yo ay magkaroon ka ng solidong pagsunod sa Kanya at sa mga instructions niya bilang follower, bilang church niya. Be the church that God wants you to be. Okay, wag ka lang iupo dyan. Okay, pagkasabi sa katabi niyo, wag ka lang umupo. Okay. Okay. Mag-volunteer ka. Gusto ko pong tumulong. May event, gusto ko po. Minsan naghahanap po kami ng mga resources. Uy, kailangan namin ng tulong sa ganito. Uy, kailangan namin tulong. Ay, pasensya na po, busy po, pasensya na po, hindi ko kaya. Pasensya na po, wala po. Puro. Sakit! Kung may kapasidad po, just help us na po. Let's be a purposeful, loving member of God's church, God's family. Hindi po tayo separatist. Yung parang humihiwalay lagi. Hindi lang po sa offerings tayo nagpa-participate. Ay, nag-offering naman ako. Nag-attend naman ako. Okay, sapat na yun. Kundi yung pag-offer po ng ating buhay to become a partner with the gospel of Christ. Kasi kung partner tayo po sa gospel ni Christ, mas dapat dumadami tayo. Mas dapat dumadami ang disciple makers. Diba? Let me conclude with this po. Isaiah 62:5, NIV, as a young man marries a young woman, so will your builder marry you. As a bridegroom rejoices over his bride, so will your God rejoice over you. Sa message na version po, because God delights in you, and your land will be like a wedding celebration. For as a young man marries his virgin bride, so your builder marries you. And as a bridegroom is happy in his bride, so your God is happy with you. Ito po ay isang prophetic verse. Ibig pong sabihin, this is talking about, again, a future event. So Isaiah in Old Testament was already looking forward dun sa magiging event na sinabi ko kaninang marriage. Po. At ang ginagamit na term nila pareho ng NIV, NIV is a more conservative one and the message is a more modern one, pero they use the same word, the builder of the church. Si Jesus po yun, okay? The builder of the church marries the bride and rejoices over the church. Nagpapakasal siya sa church, nagpapakasal siya sa bride. And in our generation, we are closer to this event more than they were. Mas malapit na tayo ngayon doon sa kasalan. Sila, pinag-uusapan pa lang to noon. Pero tayo mas malapit na. When the Messiah Jesus shall be wed to the church and He will rejoice seeing His church. Ang saya-saya. Makikita niyo yung church niya, ang suot-suot ay fine white linen, which according to what we have read kanina, are the righteous acts of the saints. Ang ibig sabihin ng suot na puti, okay, linen. Ito po yung simbolo ng katuwiran ni Kristo sa atin. Hindi dahil perfect attendance natin sa church. Hindi dahil active lang tayo sa church. Kundi kumikilos tayo ayon sa katuwiran ni Kristo na dahil ako, nireconcile na ako ni Lord sa Kanya. Dapat ang mga ginagawa ko na ay tungkol din sa reconciliation, tungkol din sa restoration, tungkol din sa worship sa Panginoon, di ba? Dahil hindi natin kaya maging mabait lagi, pero salamat sa Diyos. The peace that the Lord gives us
makes us settled, kalmado. Okay? Ang tanong, looking at us now in terms of loving the head of the church and the church that Jesus is building, masaya kaya si Lord na nakatanaw sa Jake Lam family? Is he rejoicing over us kasi nakikita niya nagmamahalan ang mga tao? Nakikita kaya niya na we are committed to one another? Happy ba siya kaya ngayon? Magiging happy siya sa future, yes. Pero today, kung tinanong natin si Lord, Lord, are you happy with Jake Lam Church? Because we love each other here? Is He delighted with us, not just because we are saying that we love Him, but because we show our love by also loving His church? Next slide po. Is Jesus smiling over this church because the members even commit beyond yung kanilang alam nilang kapasidad, pero mas committed pa sila? Okay? Real talk. Isang pamilya. Member ka ng isang pamilya. Matutuwa kaya yung members ng family mo na ikaw ay lagi nakikipagkapit-bahay sa ibang pamilya. Lagi kang wala. Nakikikain ka lagi sa ibang pamilya. Lagi ka nakatambay sa ibang pamilya. Doon ka nakiki-Instagram, nakiki-selfie, nakipagkwentuhan, nakikipagtulungan, nagugas ka ng plato sa bahay nila, pero sa bahay niyo hindi ka naguhugas, ganun. Matutuwa kaya sila nun. Magpaampong ka na kaya. Jovi, ampunin na kita. Joke yan, joke. Pero hindi, tignan niyo po ito in the spiritual light, no? Imagine niyo, tayo yung pamilya dito. Tayo today. Member ka dito, nagpa-member ka, nagpa-pumirma ka nga pinag-pray ka nga namin dito. Pero, doon ka lagi nag-a-attend sa ibang church. Kasi ipopost mo pa na nag-attend ka doon sa church na yun. Nakalagay pa yung location mo, nilagay mo pa yung location mo eh. Sa emoji mo pa, nakasmile talaga eh. Kasi parang hindi ka happy dito. Oo. Tapos pa na yung post mo, sa mga reels mo, tsaka sa mga my story mo, parang laging mga quotation ng mga ibang preacher. Sabi ko sa mga pastor namin, mga mali-mali yata yung mga sinasabi ng mga tiga-Jake Lam. Bakit hindi tayo pinopost? Parang kahit kailan di yata kami nakita na sa reel nyo na kami nagsalitang ganun, na may sinabi kami, parang ganun. Pero pag iba, ang bilis. Ang bilis nyo nagpo-post. Bilib na bilib kayo. Pareho naman kami ng laman. Pero sa totoong buhay, minsan theologically wrong pa nga yung sinasabi nila, pero post kayo ng post. Gusto ko lang bilangin nyo yung pagmamahal nyo dito sa inyong membership dito. I'm addressing this to the members. The regular attendees, it's not your concern. Pero pwede rin maging concern if you plan to become a member here. Alam ko loyal kayo kay Lord. Pero are you loyal to the church na tinawag kayo, na doon kayo? Kasi ganito lang po, hindi ko kayo tinataboy. Pero if you are really not fit here at sabi mo talaga nag-struggle ka lagi dito, years na, di maghanap ka na ng iba. Kasi hindi ko kayo tinataboy kasi this church is always welcoming you. O laging open po ang church to anybody. Pero kapag hindi ka nagagamit dito, ayaw mo magpagamit dito, pero sa kabilang church, magpapagamit ka, then do that because you will be the kind of church that God wants you to be kapag nandun ka. Ang problema lang, dito, naghanap ka ng perfect church. Paglipat mo doon, naghanap ka rin ng perfect church, kaya hindi ka rin nag-serve doon. Kahit kasang ka pala naman dalin, you're not the kind of church that Jesus died for. Pare-pareho lang pala. So if you leave the Foursquare family, then you go to another denomination, maglingkod ka doon, magpa-disciple ka doon, maging disciple maker ka doon. Pero if Jake Lam is really now your family, then be a committed member of this church.
Sobrang sakit na ba? Ano ba? Sobrang ano na ba? Konti na lang po. Jeremiah 2:2. Go and proclaim in the hearing of Jerusalem, this is what the Lord says. I remember the devotion of your youth. How as a bride you loved me and followed me through the wilderness, through a land not sown. Sabi ni Lord kay Jeremiah, paalala mo nga dito sa mga Hudyong to, na naaalala ko nung panahon sila'y bata pa. Na kung paano sila'y parang lagi akong sinusundan dati. Laging sinusunod yung ano ko. As a bride, talagang love niya ako. So I'll throw the same question to you. Kumusta po ba ang pagsunod natin sa Panginoon and the church na yung kinokumbitan mo? Anong nangyari? Anyari? Dati, WLT ka, nasa na, sige lang, nagpalit ka ng ministry, okay lang. Pero at least, nagtuloy-tuloy ka. Dati ka naman Sunday school teacher. Naintindihan ko kasi matanda ka na, hindi maghanap ka ibang ministry sa prayer warrior. Pang matatanda yata yung prayer warrior. Hindi naman. Hindi nag-swimming pa nga yan eh. Nag-swimming pa nga yan eh. Dati ka namang youth leader. Ano nangyayari? Anyari? Katanungan katabi mo, anyari? Dati ka naman nagkwakwan. Ganda ng boses mo. Ano nangyari? O, dancer ka dati, di ba? Anyari? Tamburinis ka nga dati eh. Anyari? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ephesians 5:26-27. Hinandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Kagandahan ng iglesia ha. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Christ is the head of the church. The body of Christ. Lahat ng believers po from all over the world and also the Foursquare. We are the bride. He loves the church. He loves us. Mahal ng Lord ang church. So let us love the church as Christ loved the church. Okay? And gave His life for the church. So, sakripisyo, tiis po ng konti para sa church. Okay? Kung paano po ang Panginoon nagmahal. Okay? We'll have an action plan. Okay? Pero, as of today, I truly appreciate those who, official members or not, choose to love this church using various love languages. At kung pinipili nyo pa rin umalis, pero connected pa rin tayo, ang sarap nun, di ba? Marami pa po tayong, marami na pong wala dito, pero we're still connected with them. Kasi nga, pamilya. This is still your home. This will always be your home. Yan po yung sinasabi natin. Na kahit nagpakalayo-layo ka, babalik at babalik ka din. Di ba, Kuya Totong? Special mention, di ba? Kasi pamilya. Yan, pamilya. Anak-anakan ko yan dito. Anak-anakan ko yan. Yan, yung poging-poging drummer. Ipili nyo nga ito ng na magiging girlfriend niya na may takot kay Lord. Yan. In-advertise, ano ba yan? Sorry na lang. Sorry, excuse. Erase. Pero na-appreciate ko po yung kahit sa simpleng paraan, you're always committed to this church. Okay, whether compassion kayo or hindi, na talaga nagpapatuloy po kayo sa Panginoon hanggang siya'y dumating na po. So, action plan po natin ngayong araw na ito. After this message or after this day, can you just text somebody or message somebody na parang if you need to apologize to that somebody, if I have been akatitisoran sa'yo, patawarin mo ako. If I have not been the kind of church that God wants me to be, pasensya na. Pag nag-reply, salamat sa Diyos. Pag hindi, okay lang. At least nagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon. Okay? And maybe you can just send somebody a note na, I love you in Christ, and I pledge, I commit myself to pray for you. Aba, baka manligaw na kayo. Teka lang ha. I love you. Sa dulo. Wala. Hindi, parang, just text somebody. Lalo na yung mga care circle leaders natin dito, ganyan.
or mga coaches natin, baka kailangan natin mag-express ng ating mga ganyang bagay. So on behalf of the leadership of this church, patawarin nyo kami ha sa aming mga pagkukulang na minsan hindi namin kayo napapansin o nagsusungit kami, masyado kami rigid o ganyan. Pasensya na po kayo ha. Oo, at we are imperfect people pero alam ng Lord ang heart namin that we really want to serve you. Walang mga sweldo yung ibang mga workers natin dito but they try their best to serve you po. Minsan sarili pa nilang pera po talagang ginagamit, pamamasahe, papunta lang sa, makarating lang sa inyong mga lugar. Na po nagtitreat sa inyo, paminsan-minsan, sarili nilang bulsa galing. Nag-i-invest po sa inyong buhay because we care, because Jesus cares for us. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. At this point po, we'd like to share sa family po ng Foursquare. The Foursquare family celebrated 75 years and dapat po during the April 7 service ay meron pong grand collection po ng parang birthday, para pa birthday po sa Foursquare family for the 75 years. So this will be a special offering. Hindi po ito sa pilitan. Again, those who treasure the Foursquare family more than ever, lumaki na po kayo dito. Alam ko po hindi nyo ipagkakait yung generosity po ninyo if you have excess, if you have sobra sa inyong mga pananalapi na pwede po natin i-gather so that we can offer this sa Foursquare organization po ng special offering. Okay? Sige po. Ano lang po ito? Lapit lang po kayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa Foursquare Organization na nagkukup-kup sa amin, nagmamahal sa amin, nagkakaroon ng programa para patuloy kaming lumago. Hindi, isa lang kami sa body of Christ, pero salamat po because you gave us a family. And we pray that whatever offerings that will be received today for the love of the organization po, ay ma-bless po kayo, matuwa po kayo. Salamat po, Diyos, sa mga kamay na makakapagbigay ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen po. Worship team. God bless you, Titus. Naayos pala, okay. May I request at this point lang muna po all the official members of Jake Lam family. Official members. Please stand. Yung mga hindi po official members, it's okay because I know that you will have the time for that as the Lord ministers to you. But we always welcome you to be a part of this church officially. I want you to sing this song first. Kayo muna po kasi kayo yung official members of the church. Pero the others can sing along naman po. Thank you, Lord, for your grace. Standing in awe of your grace. Thank you, Lord. Setting my feet in your ways. Entering into your presence. To behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I,
All together, let's stand. Our Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Going back to my question kanina, ano kaya magiging score nyo after hearing this message? We're not saying that we love the church blindly. Kapag hindi na ho yung church ay nagmamahal sa Panginoon, huwag niyong mahalin yung church na yun. But if you see this church honoring God, loving God, then love the church. Stay. Serve in that church. Mr. Nolan, please. Tingin po natin sa ating closing prayer. Taas po natin ang ating mga kamay. Sabi po sa 2 Corinthians 13:11, at ito na rin po ang benediction po natin para sa isa't isa. Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration. Comfort one another. Agree with one another. Live in peace. And God of love and peace will be with us. Will be with Jayclam. Amen and amen. Amen. Yan po. God bless you po. If you wanna bless also Pastor Lagasca, very rare po na makasama natin siya dito sa sanctuary. Just approach him and bless them, nila ni Sister Fe. God bless po. Thank you po for your prayers.